Impeachment complaint na i-file na laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang grupo ang nag-file kahapon araw ng Lunes ng isang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Isang kaso na ini-endorso naman ngayon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Ang complaint ay na-file sa Secretary General's Office sa House of Representatives ng ilang mga civil society organizations, religious leaders, sectoral representatives at maging ng mga pamilya ng biktima umano ng extrajudicial killings. Ang complaint ay tinanggap naman ni House Secretary General Reginald Velasco bandang alas 4 ng hapon kahapon. Ang nasabing complaint ay i-file ni na Teresita Quintos Deles, Father Flaviano Villanueva, Father Robert Reyes, Randy De Los Santos, uncle ng tokhang victim na si Kian De Los Santos, Francis Aquino D, Lea Navarro, Silvia Estrada Claudio, Alicia Murphy Sr., Mary Grace De Guzman at dating Magdalo Representative Gary Alejano. Kasama din nila si mamamayang Liberal Party List First Nominee and dating Senadora Laila De Lima na gumaganap naman bilang kanilang tagapagsalita. Ayon kay De Lima, mayroon umanong 17 signatories sa reklamong ito. Mga reklamong nag-ugat umano sa mga kasalanan ni Duterte, gaya ng paglabag sa konstitusyon, katiwalian at korupsyon, panunuhol, pagtataksil sa tiwala ng publiko at iba pang mabibigat na kaso. So ang wala lang na ground for impeachment is treason. So majority of the grounds are present. And there are a total of 24 articles of impeachment as discussed in the 33 page complaint. Sinabi pa ni Sendenya na ang katapatan ng mga nag-file ng complaint na ito ay wala sa mga lider nila kundi nasa taong bayan. Linawin po natin ang loyalty po ng mga kasama natin na mga civil society leaders ay sa taong bayan. Ayon kay Sendanya, nararapat na ma-impeach si Duterte dahil sa umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan at pandarambong sa kabangyaman ng bansa. Sinabi rin niya na hindi dapat payagan ng bayan na magpatuloy ng walang hamon ang pamana ng korupsyon at masaker ng pamilya Duterte. Sa araw na ito, we are here in the House of Representatives bravely supporting the petition of citizens kasi naniniwala tayo na ito ay responsibilidad ng ating pong institusyon. They have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. Mahalaga po itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan nating tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? May oras pa po ba? Magkakampanya na rin, sir. Naniniwala po tayo kapag gusto, may paraan. At yung paraan po na yon ay paraan para panagutin ang mga nang-aabuso sa kapangyarihan at ninanakawan ng taong bayan. Sinabi din niya na ang nakaugat na kultura ng kawalang kapananagutan at katiwalian ay mabubuwag lamang kung ang mga nagpapatuloy at nakikinabang dito ay mapanagot sa kanilang mga krimen. Ang reklamo sa impeachment na ito ay unang hakbang pa lamang anya. Dapat daw itong magbigay inspirasyon at magbukas ng landas para sa mas malawak na mga hakbang upang ang mga Duterte at ang kanilang mga kapanalig ay mailagay sa kamay ng batas. Sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo ng pangalawang Pangulo hinggil sa complaint na ito. Tumanggi namang magbigay ng komento si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa paniniwalang sila kasi ang magiging mga potensyal na hukom sa oras na umakyat sa mataas na kapulungan ang reklamo laban sa bise. Halos ganito rin ang sinabi ni Senator Cheese Escudero. Kinumpirma naman ng Office of the Secretary General na natanggap na nga nila ang reklamo at binigyang diin na may constitutional responsibility ang Kamara na aksyonan ang anumang reklamo ng impeachment na inihain alinsunod sa 1987 Constitution of the Philippines. Batay sa konstitusyon, anumang reklamo ng impeachment basta't ito ay napatunayan ay maaaring ihain ng sinumang miyembro ng mababang kapulungan o ng sinumang mamamayan basta't ito ay may endorso ng sinumang kaanib ng Kamara.
Inihain ang reklamo sa impeachment isang linggo matapos sabihin ni Duterte ang isang kontrobersyal na pahayag tungkol sa pagkuha umano niya ng tao para paslangin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, unang ginang Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Yan ay kung magtatagumpay ang umano'y plano laban sa kanya. Nilinaw ng bise na hindi ito isang pagbabanta, kundi pagbibigay diin sa di umano'y banta sa kanyang buhay. Ayon pa sa kanya, ang kanyang pahayag ay ini-interpret ng wala sa tamang konteksto. Gayunpaman, itinuturing ng mga otoridad ang pahayag ni Duterte bilang isang pagbabanta laban sa buhay ng Pangulo at isang seryosong issue ng pambansang seguridad. Tiniyak din ni Marcos na pipigilan niya ang anumang kriminal na pagtatangka laban sa kanyang buhay. Ngunit sinabi din ng Pangulo na hindi niya sinusuportahan ang anumang impeachment laban kay Duterte. Naniniwala siyang hindi makikinabang dito ang taong bayan. Bilang tugon, sinabi naman ni De Lima na ang hakbang ng impeachment ay naaayon lamang sa konstitusyon at ito ay isinasagawa ng mga individual mula sa iba't ibang sektor.